Araw ng liham ng diborsyo. Shen Hao-Hao, 6 na taon ka ng kasal dito. Wala ka namang nagawa. Ito ang liham ng diborsyo para sa anak ko. Umalis ka na ngayon. 6 na taon ko kayong inalagaan ng buong puso. Tama lang natapusin na ito. Ako si Shen Hao-Hao. Sikat na babae sa nayon. Noong araw na ako'y iniwang asawa, pinaikutan ko ang buhok ng aking biyenan. Dinala ko ang baboy na inalagaan ko ng 1 taon. Ngunit hindi pa lumipas ang kalahating buwan mula nang ako'y iwanan. Dumating na ang tagapamagitan sa aming bahay. Gusto niyang makipag-usap tungkol sa isang kasal. Sasagutin ko ang tungkol sa kasal. Yung tao ay biyudo mula sa kalapit na nayon. Namatay ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalipas. Isa siyang mangangaso. Karaniwan na sa kanya ang hindi umuwi ng bahay sa loob ng 3 o 5 araw. Kapag siya ay pumasok sa bundok, nababahala siya sa kanyang 2 anak na naiwan sa bahay. Kaya't naisip niyang maghanap ng taong makakatulong sa pag-aalaga sa mga bata. Sa kanyang tahanan, sila lamang ang 3, siya at ang 2 anak. Kapag ikinasal ka, ikaw na ang magiging namumuno. Si Wulang ay talagang maalalahanin. Hinding-hindi kanya papayagang magdusa ng kahit kaunting pighati. Sang-ayon ako. Halika, dumaan ka rito. Ito ang taong nabanggit ko sa iyo. Ang pangalan niya ay Song Quan. Napakabait ng tao. Nasaan ang mga magulang mo? Pumasok ka na sa loob at umupo. Ilang balat ng mga ligaw na hayop ang makukuha sa 1 taon? May iba pa bang tao sa bahay? Sa 1 taon, makakakuha ng 3 o 4 na pwesto ng balat ng mga ligaw na hayop. Kung swerte, mas marami pa. May 2 pang bata sa bahay. 1 anak na lalaki, 1 anak na babae. Ano ang karaniwang ginagawa ng mga bata? Si Dalang ay 0 taong gulang na sa taong ito. Minsan ay sumasama siya sa akin sa bundok. 6 year ay bata pa. Ngunit nakakatulong din siya sa mga gawaing bahay. Yitsad, mabuti rin iyon. Mag-inuman tayo ng magkasama sa gabi. Taunang kita ng 3 hanggang 4 na daang. Hindi kayang abutin ng karaniwang tao sa nayon. Sa kanyang hitsura, hindi siya mukhang masungit. Simple lang ang pamilya niya. Sobrang nasisiyahan ako sa kasal na ito. Kung ikaw ay mag-aasawa, magkakaroon ka ng tahanan. Huwag mo kaming kalimutan. Ay naku, ang galing uminom ni Ginoong Song. Pagkatapos, ikaw na ang magiging bayaw ko. Huwag kalimutan ang maliit na kapatid kapag may benepisyo. Pumasok ka na, halika at kumain ng kaunting karne. Nanay, mapalad ang kapatid kong babae. Ang taong ito ay nagbibigay pa ng karne sa bata. Bagamat siya ay medyo tanga. Maayos naman siya sa pakikitungo sa iba. Sa mga nakaraang araw, hindi siya nakaligtas sa mga mata ng pamilya niya sa bahay. Hindi magtatagal ay itataboy na ako. Mas mabuti pang magpakasal na lang sa kanya. Madilim at madulas ang daan. Huwag ka nang maghatid, Gianni. Shen, hindi maganda ang aking reputasyon. Bakit ka pumunta sa bahay ko para mag-alok? Yung Siksulausan, hindi siya mabuting tao. Hindi ito kasalanan mo. Simula nang iwan ako. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabing hindi ako kasalanan. Kung ibang tao ang nagsabi, ayos lang. Ngunit ang pinakamasakit na salita ay palaging nagmumula sa pamilya. Pumili ka ng magandang araw. Magpakasal tayo. Mahirap na ang buhay ng mga tao sa nayon. Hindi naman kailangan ng malaking kasalan para sa tunay na pag-aasawa. May ilang piraso ng taba sa mga pagkain, iyon ay mabuti na. Lalo na't ako ang pangalawang asawa ni Song Quan. Ngunit si Song Quan ay hindi nagkulang sa mga seremonya at ritual. Hindi siya nagkulang sa pag-aasawa sa akin. Ako ay 2 beses nang nag-asawa. Noong unang beses, ako'y bata pa. Punong-puno ng pag-asa at kaba. Ngayon ako'y 6 na taon nang may asawa. Maaga akong natutong maging kalmado. Natutunan ko rin na huwag masyadong umasa. Matamis ang pagkaing ito. Hindi pa ako nakakain ng ganitong katamis na merienda. May malasakit talaga ang batang ito. Pagod na si nanay. Tama na muna para sa araw na ito. Bukas, siguradong ipapakita ko sa inyo ng sapat. Isang lalaking malapit ng mag-30 ay tila may malinaw at maliwanag na aura. Nakakasilaw ba? Wala namang ganitong kaliwanag at tapat na lalaki, mabuti na rin. Ay, gutom ka na siguro buong araw, ano? Sandali lang. Titingnan ko kung anong pagkain ang meron sa kusina. CJ. Pinapakita ni Wulang ang pagmamahal niya sa bagong asawa. Hindi niya pinapayagan ang mga biro sa silid ng kasal. Talagang pinapamper niya ang asawa niya. Nga naman, mukhang mahinhin ang bagong asawa. Hindi ko akalaing ganito kaalaga si Wulang. Binigyan kanya ng mangkok ng noodles. Dito sa atin, kapag may kasal, gumagawa talaga ng noodles. Kumain ka muna ng kaunti. Salamat sa iyo.
Gusto mo pa? Busog na ako. Magpalit ka muna ng damit. Kukuha ako ng mainit na tubig para sa iyo. 5 taong gulang pa lang ako, sumama na ako sa mga magulang ko sa pagtatrabaho sa bukid. Pagkatapos kong mapangasawa siksulausan, lalo pang walang tigil ang pagod ko araw at gabi. Hindi pa ako kailanman nakatikim ng isang mainit na kanin ng payapa. Kahit si Song Kun mismo ang nagdala ng pagkain para sa akin. At pati na rin ang magpainit ng tubig para maghugas. Siguro inaalala ako ng langit. Takot akong masira ang kamay ko dahil sa kalye. Pagkatapos kong maghugas, papalit na ako. Anong iniisip mo? Napaka-emosyonal mong tao. Hindi mukhang isang mga ngaso na matagal nang pumapasok sa gubat. Ito ang unang pagkakataon na may nag-aalaga sa akin, Song Lang. Noong buhay pa ang aking asawang babae. Tuwing umuuwi ako mula sa gubat, siya ang naglilinis ng aking mga paa. Hanggang sa siya'y magkasakit at hindi na bumangon. Doon ko lang nalaman na siya'y labis na nagtatrabaho sa mga gawaing bahay. Pumutok na ang mga paa ko. Mula noon, nangako ako, nagagawin kong mas magaan ang buhay ng asawa ko. Ganito pala iyon. Kahit na umalis na siya, dumating ka, kaya't magiging mabuti rin ako sa iyo. Talaga, ito rin ang unang pagkakataon kong magsuot ng panloob. Sobrang komportable. Mahirap ang pamilya ko. Hindi sila nag-aaksaya ng pera para bumili ng magandang tela para sa panloob. Ngayon, kumuha ka ng napakaraming handog. Kaya't naging mapagbigay ang nanay ko sa pagkakataong ito. Pinayagan akong pumili ng tela. Kaya't pumili ako ng magandang tela. Gumawa ng 2 set ng panloob. Maaari na itong ituring na pasalubong. Mabait ka, ikalawang inang. Sabi ng mga tao sa nayon ang mag-asawa ay nagkakasundo. Ang ugnayang parang isda at tubig ay isang magandang bagay sa mundo. Noon, hindi ko ito naintindihan. Hanggang sa gabing ito, nalaman ko na. Ang tunay na lalaki ay ganito kalambing. Maaari rin akong maging isang mabait at mapagmahal na babae. Tahimik ang bakuran. Paminsan-minsan lang ang huni ng mga ibon. Parang walang naghihintay sa akin para magluto o maglinis. Walang naghihintay sa akin na magpakain ng manok o baboy. Kahit matulog lang ako dito hanggang sa dulo ng panahon. Walang magmumura o mananakit sa akin. Ang lahat ay tila napakaganda. Ikadalawa, ito ang damit na ginawa ko sa mananahi ilang araw na ang nakalipas. Dapat ay akma ito sa iyo. Itong pang-ibabaw na kahoy ay ako mismo ang gumawa. Huwag kang magreklamo, ikadalawa. Salamat, Song Lang. May natirang kanin sa kawali. Kumain ka mamaya. Lalabas lang ako saglit ngayon. Walang nagtanong sa akin na si Xur ay hindi makapagsalita. Sir. Isang napakagandang, batang babae na hindi makapagsalita. Talagang kawawa. Tinatawag mo ba akong maghugas ng pinggan sa kusina? Sige, sabay tayong pumunta. Dahan-dahan, huwag magpasunog. Sige, ako na lang ang pupunta. Kumain ka, hati tayo. Nandito ako para sa'yo mula ngayon. Hindi kita papabayaan na magutom. Alaynan. Xue, nagugutom ka ba? Tanghali na. Baka hindi pa makabalik si Song Lang. Gusto mo bang lutuin ko para sa'yo? Nagugutom ka na ba? Maghintay ka lang ng kaunti. Tapos na ang paggawa ng noodles. Ito ang maliit na regalo ko para sa'yo. Gusto mo ba? Huwag kang umiyak, dadalhin kita sa bayan balang araw. Anumang hairband na gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Bakit ka umiiyak? May nangyaring hindi maganda ba? Tinawag ka ni Dalang na ipagpaalam ang iyong ama at si Xur na maghugas ng kamay. Malapit na tayong kumain. CJ! Hindi ko dapat basta-basta kinuha ang bag ng noodles. Ang kabataan sa ganitong edad. Siguradong mahalaga ang kanyang dangal. Salamat sa iyong pagsisikap, ikalawang ina. Sinabi ni Sir na salamat sa iyong regalo. Masaya siya. Si Essence Xer ay mabait na bata. Kahit hindi siya makapagsalita. Matalino naman siya. Sa simpleng galaw at pagbasa ng labi ko, alam na niya ang gusto kong gawin. Napagod ka ngayon, ikalawang ina.
Akala ko makakauwi ako ng maaga para tumulong mag-ayos. Pero nasira ang kariton sa kalagitnaan ng daan. Kaya natagalan kami ng kaunti. Ayos lang, sanay na rin naman ako sa ganito. Saka, tinutulungan naman ako ni Xue. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka na. Ako na ang maghugas ng pinggan. Sa mga lalaking nakilala ko, bihira lang ang pumapasok sa kusina. Kahit anong panahon ng taon. Abala o pahinga. Ang mga babae, bukod sa pagtulong sa mga lalaki, hindi pwedeng pabayaan ang mga gawaing bahay. Natutulog ng alas 3, bumangon ng alas 4. Kung hindi masaya ang lalaki, pwede siyang manakit o magalit. Ganito ang buhay na dati kong tinahak. Naghihirap sa mga lalaki. Naghihirap sa mga biyenan. Parang ito ay natural na bagay. Hindi ko kailanman gagawin ito sa iyo. Nang ikasal ako, sa unang araw pa lang, naramdaman ko ang isang kaluwagan na hindi ko pa naranasan noon. Parang isang panaginip. Ang aming pamilya ay may pangangaso. Wala tayong lupa. Maliban sa pangangaso sa bundok, wala rin namang ibang ginagawa sa araw-araw. Hindi mo kailangang mapagod, ate. Magpahinga ka na. Bakit gising ka pa, hindi ka ba antok? Kasi late akong nagising ngayon, busog pa ako sa tulog. Napansin kong bakante ang likod bahay natin. Gusto kong magbukas ng pahina. Magtanim ng mga gulay sa taglagas. Ano sa tingin mo? Kapag mainit na ang panahon sa susunod na taon, mag-aalaga ako ng mga manok. Sa panahong iyon, ang mga inahin ay mangitlog. At ang mga tandang ay magiging karne, ayos ba? Ayos. Kulang pa ng isang kabinet sa kusina. Pwede bang gumawa pa ng isa? CJ, ang alam mo lang laging sumang-ayon. Basta si ikalawang ina ang magdesisyon, ayos na. Gatasang lugaw ang niluto ko kagabi. Hindi rin naman ako marunong magluto ng iba. Kaya tiisin mo na lang at kumain ka kahit kaunti. Hindi na kailangang magtiis, mabuti na iyon. Bakit mo ako ginagawang ganito kabait? Natatakot akong baka lahat ng ito ay peke. Isang panaginip lamang. Natural lang na maging mabait ang lalaki sa babae. Iyan ay dapat lang. Ito na ang lahat ng yaman na naipon ko sa mga nakaraang taon. Ang gintong hairpin ay binili ko ngayong araw. At ito pa ang kahon ng pampahid sa mukha. Lahat ng mga babae sa lungsod ay ginagamit ito sa mukha at mga kamay nila. Sabi ko nga, parang panaginip lang ito. Ni sa panaginip ko, hindi ko naranasan ang ganitong kabuting panaginip. Pagkalipas ng ilang araw, papasok na ako sa bundok. Kung papalarin, makakahuli ako ng magagandang hayop. Kapag naibenta ang mga balat, sapat na iyon para maging masagana ang bagong taon natin. Sa panahong iyon, bibigyan ng tig-iisang bagong Amerikana ang mga bata. Wala akong ibang hinihiling. Ang tanging nais ko lang ay huwag magising sa panaginip na ito. Ikaw na ang bahala sa ating pamilya mula ngayon, ikalawang ina. Ayusin natin ang ating pamumuhay ng maayos. Kahit hindi nakakapagsalita si Xue, napakagaling naman ng kanyang mga kamay. Huwag mo siyang pandirihan. Tahimik si Dalang. Ngunit may mabuting puso. Isa rin siyang magandang bata. Siyempre, igagalang kanila. Ito ang aking tahanan, Song Lang. Ikaw ang aking lalaki. Ang bata ay magiging anak ko na. Hindi mo na kailangang gawin ito. Kahit na magkakaroon tayo ng sarili nating mga anak sa hinaharap, aayusin ko pa rin si Dalang at si Xue tulad ng dati. Alaynan. Sige, mag-ingat ka. Bumalik ka ng maaga. Naghihintay kami ng mga bata sa'yo. Ikalawang ina, papasok na ako sa bundok. Iwanan ko na sa'yo ang bahay. Alagaan mo ang sarili mo at ang mga bata. Huwag kang mag-alala sa akin. Pagkatapos pumasok si Song sa bundok, hinukay ko ang bakanting lupa sa likod ng bahay. Nagtanim ako ng ilang gulay. Mukhang payat si Dalang. Parang hindi pa siya nakapasok sa bundok. Pero kailangan pa rin bumili ng mga damit para sa taglamig. Mayroon akong 2 piraso ng bagong tela sa aparador. Maaari ko ring tahiin ng isang set na quilted coat para kay Xue. Dala, lumapit ka. Susukatin kita. Gagawa ako ng isang coat para sa iyo at sa kapatid mo. Malapit nang lumamig. Inay, mayroon akong coat. Hindi na kailangan gumawa, ayos lang iyon. Hindi pwede ito. Payat ka pa naman. Kapag pumasok ang lamig sa katawan mo, magkasakit ka. Kung tunay mong mahal ang iyong ama, tumahi ka ng bagong damit para masuot mo. Ang hirap ng ginagawa niya. Siyempre gusto niyang maging maayos ang buhay mo at ni Xue. Malapit nang lumamig ang panahon. Kung wala ka man lang maayos na coat, gaano kahirap para sa iyong ama. Pag-isipan mo ng mabuti. CJ. Maghintay ka sa pagbabalik ng iyong ama. Titingnan ko kung may angkop na balat. Gagawan kita ng maliit na bota. Ngunit hindi ko pa alam kung paano gumawa. Kailangan kong maghanap ng titashang para turuan ako ng kaunti. Dala, bukas ikaw ang magbabantay sa bahay. Dadaling ko si Xue sa bahay ni Tita San. Sige, inay. Sa ilang araw, dadalhin ko kayo sa syudad. Kulang pa tayo ng ilang pang-araw-araw na gamit.
Bukas, una tayong magbabayad ng deposito. Sasakay tayo sa kariton ni Tita San. Asawa ni Wulang. Sa wakas, lumabas ka rin ngayon. Sabi ko nga, kung si Wulang mismo ayaw lumabas ng bahay, ayos lang. Pero tinatago pa niya ang bagong asawa, ayaw ipakita sa iba. Yun pala, ganito pala siya kagandang babae. Tia, bukas isasama ko ang 2 bata papuntang bayan. Heto ang paunang bayad. Kawawa naman si Wulang. Maaga namatay ang mga magulang. Wala ring kapatid na makakatulong. Sa wakas, nakapag-asawa ng mabuting asawa. Ngunit may sakit siya. Ang 2 anak na isinilang ay hindi rin maganda ang kalusugan. Ang pinaghirapang pera ni Wulang ay napunta lang sa walang katapusang butas. Huwag mo ring sisihin ang tiyahin sa kanyang mga sinasabi. Mas mabuting magtipid sa buhay. Tingnan mo ang mga babae sa Songjiao. Minsan 1 taon lang sila pumapasok sa syudad. Mahal ang mga bagay sa syudad. Kakaumpisa mo lang dito ilang araw. Hindi madali para sa iyo, Wulang. Medyo marami ang sinabi ni Tita San. Nagbibigay ka ba ng babala sa tita? Ginawa ni Song Quan ang lahat ng makakaya niya para gamutin ang ina ni Dalang. Ipinapakita lang nito na isa siyang mabait at tapat na lalaki. Bakit naman sinasabi mong mahina ang katawan ng 2 anak ko? Si Xiuer ay masipag at madiskarte. Si Dalang ay mapagmahal sa magulang. Ang perang pinaghirapan ng kanilang ama. Kung hindi para sa kanila, para kanino pa? Kung hindi na mag-aasawa si Song Quan, sino ang mag-aalaga sa 2 bata? Narinig ko kay Song Quan. Sa mga nakaraang taon, tuwing siya ay umaakyat sa bundok, ipinagkakatiwala niya ang 2 bata sa mga kamag-anak para alagaan. Ngunit ang pag-aalaga ay hindi libre. Bawat pagkakataon, nagbigay siya ng pera. Tingnan mo ang 2 bata. Isa ay may tuyong buhok. Isang payat na tao, ang damit ay parang lumuluwag. Ang mga bata ay suot ang mga damit. Narinig ko na ang mga damit ay tinahi ng mga tiyahin at hipag ng bawat pamilya. Mas mabuti pang ang tiyahin ay tawagin ang sariling ina, at ang mga hipag para magkwenta ng gastos. Nagbigay si Song Quan ng pera, pero ganito niyo inalagaan ang 2 bata. Sigurado akong narinig na ng tiyahin ang aking pangalan. Ngayon, sana ay ipakalat mo ang aking mga sinasabi sa iba't ibang lugar. Ilang pilak ba ang tinanggap ng lahat mula kay Song Quan? At paano ninyo inaalagaan ang 2 bata? Hindi ko na ito pag-uusapan. Sa hinaharap, ang 2 batang ito ay magkakaroon na ng ina. Kung may sinuman na nais pang magsalita ng masama tungkol sa aming pamilya, nang aabuso sa aming kabutihan, hindi talaga pwede yan. Hindi na rin namin kailangang sumakay sa kariton ng baka nyo. Ikaw na babae, ano bang pinagsasabi mo? Halos nakalimutan ko. Sabi ni Song Quan, noong 1 taon nang magpakasal kayo ng inyong bunsong manugang. Nang hiram kayo sa kanya ng 3 layang na pilak. Sa tingin ko, mas maginhawa pa ang buhay nyo kaysa sa amin. Ngayon, ibalik mo na ang perang iyon sa akin. Kailan ako nangutang? Si Song ay tapat at mabait. Ngunit hindi siya tanga. Nasa akin ang mga resibo ng utang ng bawat pamilya. Nakaimbak ang mga ito sa maliit na kahon sa bahay. May mga fingerprint doon mula kay Chasan. Kung hindi siya kikilala, ipapadala ko ito sa mga opisyal. Papasuri ko sa kanila. Kung hindi pupunta si Song Quan, baka nahihiya siya dahil magkamag-anak tayo. Pero wala akong kaugnayan sa inyo. Tita, ibabalik mo ba ang pera? O gusto mo bang dalhin ko bukas ang utang sa hukuman? Ikaw? Hindi ba narinig ng tiyahin na gumagamit ako ng panghiwa ng baboy para tumulong sa pag-aahit ng buhok? Si Wulang, nag-asawa siya ng isang buhay na aswang. Bibilangin ko ang perang ito pag uwi ko. Kung kulang, babalik ako. Mama, pakisuyo, tulungan mo akong ipakalat. Sabihin mo sa mga may utang sa amin na magbayad. Kung talagang mahirap, ayos lang. Kung may pera kayong tinatago at ayaw bayaran, huwag ninyo akong sisihin kung magiging malupit ako. Pagkatapos ng bagong taon, ipapadala ko si Dala kay maestro para mag-aral. Ang utang ninyo sa amin, kailangang bayaran ng buo, kahit 1 kusing ay wala dapat kulang. Ang pagbabasa ng libro, nagpapaloko ka lang. Akala mo ba kahit sino pwedeng mag-aral? Gaano karaming pera ang kailangan para sa 1 taon ng pag-aaral? Alam mo ba, isang madrasta na nag-aartista na parang totoo at nag-aaral pa. Nanay, hinahanap kita. Gusto mong sabihin na bukas ay hindi tayo pupunta sa bayan. Ibig mong sabihin, hindi ko na kailangang bayaran ang paunang bayad para sa kariton. Hindi, ang gusto kong sabihin ay gusto kong sumama sa inyo. Ngayon, kahit gusto mong pumunta, hindi ka na makakapunta. Nagalit ako kaysa na inay. Huwag kang mag-alala, Xiuer. Habang nandito ako, walang mang-aapi sa iyo. At wala nang magsasabing pipi ka. Mamahalin kita. Tulad ng sarili kong anak na babae. Talaga bang ipapadala ako ni nanay sa paaralan? Bakit nga ba totoo? Hindi ba't gusto mong magbasa? Alam mo ba, nanay, kung gaano kalaki ang gasto sa pag-aaral? Talagang malaking halaga iyon. Hindi ko alam. Akala ko, hindi mo na dapat isipin ang mga bagay na ito. Nanay, hindi mo kailangang pagdudahan ang aking intensyon.
hindi mo rin kailangang magpasalamat. Kung magaling kang mag-aral, at balang araw ay magkaroon ka ng posisyon sa gobyerno, magbabago ang kapalaran ng pamilya Song. Ang mga anak kong lalaki sa hinaharap ay hindi na rin magiging mga ngaso. Ang kanilang kuya ay magiging isang opisyal. Balang araw, makakapag-aral at makakapaglingkod din sila sa gobyerno. At ang mga anak na babae ay magkakaroon ng mas mataas na katayuan. Mayroon siyang kapatid na opisyal. Siguradong makakapag-asawa siya ng maayos. Paano kung hindi ako magaling sa pag-aaral? Kung sakali, pwede naman akong maging guro balang araw. Kung hindi ako maging opisyal, pwede akong magbukas ng maliit na paaralan dito sa ating bayan. Pagtuturo sa mga bata ng mga pangunahing kaalaman ay maganda rin. Hindi ba sabi mo, kailangan ng maraming pera para mag-aral? Kapag dumating ang panahon, ikaw ang kumita ng pera para sa amin. Siyempre, kung ayaw mong mag-aral, ayos lang. Sige, sumama ka na lang sa iyong ama sa bundok para manghuli. Makatipid ka pa ng kaunting pera. Mas magiging maginhawa ang aking buhay. Aking mahal na anak, ako ay isang madrasta. Wala akong gaanong pasensya. Pag-isipan mo munang mabuti bago mo ako kausapin. Inay, gusto kong mag-aral. Alaynan. Sa mga araw na wala si Song Quan, yakap ko si Xiuer. Kinabukasan, hindi kami nakapasok sa bayan. Puno na ang kariton ng mga tao. May ilan na dumarating na nagbabayad. Lahat sila ay nagkukwento ng mga hirap. Parang nakinig ako sa kanila. At naging malambot ang puso ko, parang ayoko nang kunin ang pera. Ang natitirang pamilya ng nanay ay hirap din sa buhay. Baka mas mabuting huwag na lang kunin ang pera. Hintayin na lang natin ang pagbalik ng tatay mo, saka natin pag-usapan. Nga, paano naisip ng tatay mo na magpasulat ng utang? Kahit papaano, nakakabasa siya ng ilang numero. Pero siya ang pinagsulat. Hindi rin niya kaya. 5 taon na ang nakalipas, nagkasakit ng malubha ang nanay ko. Gusto ni tatay dalhin si nanay sa bayan para magpatingin sa doktor. Pero kulang ang pera namin. Si Huang Biao sa silangang bahagi ng nayon ay nanghiram ng 5 tael na pilak sa amin. Nang singilin siya ni tatay, hindi lang siya tumanggi. Itinanggi pa niya ang utang. Kaya pagkatapos noon pumanaw si nanay. May darating na humihiram ng pera. Natatakot akong hindi nila ito ibabalik. Kaya pinasulat ko ng utang. Pinapapirma ko sila ng daliri. Noong panahong iyon, bata pa ako. Hindi maganda ang sulat ko. Napakabata mo pa. Pero kaya mong sumulat ng maayos. Mahirap na nga iyon. Ito ba ang mga aklat na binasa mo noong bata ka, Dalaong? Itinuro ito ng aking ina. Narinig na ba ng aking ina ang tungkol sa kaso ng katiwalian ni Yuxiaolin? Ang aking biyenan ay dati ring katiwala sa tahanan ni Yuxiaolin. Nang lumabas ang kaso ng katiwalian ni Yuxiaolin, naging biktima ang aking biyenan at pinugutan ng ulo. Dati siyang personal na katulong ng ikatlong asawa ng pamilya Yu. Mula pagkabata, kasama si Yu Saniang sa pag-aaral ng mga salita. Pagkatapos, ang mga tauhan ng Yu Mansion ay dinala sa kalye para suriin at ibenta. Pumasok ang aking ama sa bayan para magdala ng mga balat. Nakita ang aking ina na kaawa-awa. Kaya't binili niya siya. May ganitong nakaraan pala, Dalang. Ang iyong ina ay isa ring kaawa-awang tao. May ganitong pinagmulan. Bakit hindi ka pinapadala ng tatay mo sa paaralan? Nawala ng lahat ang pamilya namin dahil sa sakit ng nanay ko. Noong mga panahong iyon, kahit makakain ng maayos ay mahirap. Pumanaw na ang nanay ko. Pagkatapos, nagkasakit ang tatay ko ng kalahating buwan. Sabi ng tatay ko, ipapadala niya ako. Sabi ko, maghihintay ako hanggang makapag-ipon kami ng pera. Sa paglipas ng panahon, umabot na kami sa ngayon. Hindi ako marunong makipag-usap ng maayos. Lalo na para sa isang kabataang tulad niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin para maaliw siya. Nawala niya ang kanyang ina. Ano ang masasabi ko para hindi siya malungkot? Walang silbi ang anumang sasabihin. 2 araw pagkatapos, sumakay kami sa kariton ng kalabaw mula sa kalapit na nayon papuntang bayan. Nabili na namin ang mga bagay na kailangan. Dinala ko ulit ang 2 bata sa Wenhua Academy. Narinig ko na ito ang pinakamahusay na akademi sa lungsod. Ang tuition ay 10 leang bawat taon. Kung kailangan ng pagkain at tirahan, dagdag pa ng 5 leang. Kung isasama pa ang pagbibigay ng regalo sa guro tuwing pista. At ang gasto sa papel, tinta at brush. Aabot din ng 30 hanggang 40 leang sa isang taon. Mahal ang 30 higit na dolyar ng ina sa isang taon. Walang takot, kayang suportahan ka ng iyong ama. Ituwid mo ang iyong dibdib at itaas ang iyong ulo. Kailangan may pangarap sa buhay. Kami ng iyong ama ay may mga pangarap pa. Ikaw, isang kabataan. Paano ka naman basta susuko? Ngunit hindi lahat ay karapat-dapat sa akademya. Lalo na sa edad ni Dalang. Kailangan munang suriin bago tanggapin. Hindi ko alam kung ano ang sinusuri ng iba. Nagtanong naman ako. Kailangan bumili ng ilang libro. Bukod pa rito, kailangan din bumili ng panulat, tinta, papel at inkstone. Isang iglap, mahigit 2 leang ang nagastos. Mukhang ang pag-aaral ay talagang mahal. Hindi ito basta-basta mababasa ng sinuman. Talagang magastos ito. Sobrang sakit sa bulsa.
Ngunit ang perang ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng isang bata. May dahilan kung bakit mahal ito. Umalis na ang iyong ama ng 7 araw at hindi pa bumabalik. Wala ring balita. Noong nakaraan, may mga pagkakataong umalis siya ng mahigit 10 araw. Walang dapat ipag-alala, nanay. Walang silbi ang mag-alala. Pumunta ako sa bayan at nakita kong may mga tao na nagdadala ng mga tuyong produkto sa mga kainan. Nagtanong-tanong ako. 1 libra ng tuyong kabute ay nagkakahalaga ng 20 wen. 20 wen ay pera rin. Araw-araw na walang ginagawa. Kaya't dinala ko si Ixu sa bundok. Hindi naglakas loob pumasok sa loob. Kaya't nagtipon na lang ng mga kabute sa malapit. Ang araw na ito ay walang pinagkaiba sa karaniwan. Si Dalang ay nag-aaral sa loob ng bahay. Ako naman ay nagluluto sa kusina. Si Xiur ay nagpatuyo ng mga kabute sa bakuran bago umalis upang maglaro. Nang hindi lumipas ang 15 minuto, may ingay sa labas ng pinto, may tumatawag sa akin. Asawa ni Song Quan, lumabas ka rito. Tingnan mo ang ginawa ng anak mong si Xiur. Ilagay mo muna si Xiur sa baba. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Tingnan mo kung anong ginawa ng anak mong si Xiur. Sa poste ng bahay namin, tingnan mo, ang laki ng bukol sa noo niya dahil sa tama. Nasira na ang itsura ng anak ko. Paano pa siya makakahanap ng asawa niyan? Ina ni Zuzi, nasaan ba nasaktan si Zuzi? Sa tingin ko, hindi naman malaki ang bukol. Kung hindi mo tititigan, hindi mo nga mapapansin. Pinagtatanggol mo lang ang anak mo. Nasugatan ang mukha ng anak ko. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Hindi ako ang nagsabi. Si Xiu, maaga pang naulila sa ina. Kaya't walang nagturo sa kanya ng tamang asal. Ikaw, bilang bagong asawa na pumasok sa pamilya, hindi mo man lang siya naturuan o pinagsabihan. Ngayon, nasira ang mukha ng anak kong si Zuzi. Sabihin mo kung ano ang dapat gawin. Tumahimik ka. Laging may dahilan kung bakit nag-aaway ang mga bata. Tanungin mo si Zuzi, bakit kailangang makipag-away ng anak ko na si Xiu? Ano ang ginamit niya? Kung siya ang unang umabot, paano mo ito ipapaliwanag? Gusto mo bang sabihin ko na wala na ang ama ni Zuzi at hindi ka marunong magpalaki bilang ina? Anong klaseng pananalita yan? Bakit ka nandyan, Dalang? Sinaktan ni Xiur ang anak ng pamilya ko. Gusto mo bang makipag-away pa? Hayaan mong magsalita si Zuzi. Bakit siya sinaktan ni Xiur? Aksidente ko siyang naitulak. Bumato siya sa akin ng bato. Narinig mo ba? Ito ang sinasabi ng anak ng pamilya mo. Hindi pa nasasabi ni Xiur sa bahay namin. Natatakot siya sa iyo. Dalang, tanungin mo si Xiur kung ano ang nangyari. Sabi ni Xiur, naglalaro sila ng pagsalo ng mga bato. Nanalo si Xiur ng ilang beses. Hindi natuwa si Zuzi. Itinulak siya. Sinipa pa siya at sinabihan ng masama. Naglalaro kayo ni Xiur, di ba? Sabihin mo kay Kya, totoo ba ang sinasabi ni Xiur? Anong mga sinabi ni Zuzi? Si Zuzi ang unang tumulak kay Xiur. Saka sinipa si Xiur ng ilang beses. Sabi niya, maliit na pipi si Xiur. Sabi niya, walang panlasa si Uncle Songgu. Hindi siya maganda sa ina niya. Gusto pang magpakasal sa isang masamang babae na iniwan na. Sinasabi pang si Xiur ay isang pasanin, isang pabigat. Napakabuti naman. May sasabihin ka pa ba ngayon? Paniwalaan mo ang sinasabi niya. Paniwalaan mo ang sinasabi ni Zuzi sa bahay niyo. Makinig kang mabuti sa akin. Kung marinig ko ulit ang tungkol sa mga pipi at mga pabigat. Na mga ganun. Hindi ako katulad ng anak kong si Xiu. Hindi ako basta-basta magtatapo ng isang bato. Ha, anong gusto mo? Kung hindi mo maayos na mapagalitan ang anak mo, ako na ang gagawa nito para sa iyo. At saka, aayusin ko rin ang bibig mong ito. Ikaw na masamang babae. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo na hindi lahat ay pwedeng apihin. Ikaw na itinakwil na masamang babae. Naglakas loob kang saktan ako. Nang aapi ka na, ha? Tulong, ang masamang babaeng itinakwil ay gustong saktan ako. Talagang walang katarungan. Yung balo kong ayaw sa akin. Hindi lang niya pinapansin na tinutulak niya ang anak namin. Pati pumunta pa sa bahay namin para magwala. Wala nang hiya talaga. Ikaw na inagawa ng asawa, mapanirang babae. Paano ka nakipag-ugnayan kay Song Quan? Talagang bulag sila, Wu ni Song. Ha? Nagkaroon ka ng lakas ng loob na galawin ang mukha ng anak ko. Ngayon, ipaglalaban ko ang buhay ko laban sa iyo. Dala mo si Xiur pauwi. Tingnan mo, hindi ko sisirain ang bibig niya ngayon. Para hindi na siya magsalita ng kung ano-anong tungkol sa ina. Huwag ka nang bumalik sa bahay ko para manggulo. Dadalhin ko ang pangpatay ng baboy para sa iyo. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Hintayin mo lang at makikita mo. Hindi ako titigil dito. Talaga namang magaling siya. Isang tao na pinahirapan kaming tatlo ng ganito. Huwag mong ipaalam ito sa iyong ama, Dalaong.
Pumunta ka at initin ang manto. Kung malapot ang lugaw, manto na lang at maasim na gulay. Alaynan. Ayos, umakyat na naman sa bundok. Talagang mabait ang asawa ni Song Dalang. Talagang isang malaking tao ng kabutihan. Ate Wang, Ate Li, kayo rin ba ay namimitas ng kabuti? Dalang, kahapon sinabi mo sa akin na huwag makipag-away. Tingnan mo, ngayon nagbago na ang lahat ng tao sa akin. Makitang ang pakikipag-away ay may mga benepisyo din. Inang Li, ang balo, ganitong tao. Aling babae sa nayon ang hindi natatakot sa kanya. Alam mo ba kung paano namatay ang kanyang asawa? Uminom ng alak. Iniwan siya sa bakuran at namatay sa lamig. Masyadong matigas ang puso niya. Paano ka magiging katapat niya? Ano ang gagawin mo kung magkasala ka? Huwag tayong maghanap ng gulo. Ngunit kung may mangyari, hindi tayo pwedeng umatras. Dati walang babae sa bahay. Pinagtitripan kayo niya. Mahirap para sa iyong ama na makipagtalo sa kanya. Ngayon nandito na ako. Hindi ko kayang makita na pinapahirapan kayo. Inay, matanda na ako. Kung ikaw at Sixuer ay pinagsasampal, hindi ko kayang hindi tumulong. Ano pang silbi ng pag-aaral? Napakabait na bata. Ang iyong mga salita. Ang libro ay karapat-dapat basahin. Noong umuwi si Song Quan, umulan. Hindi kami makakyat sa bundok ni Xuer. Kaya't sa bahay na lang kami gumawa ng kaunting handicraft. Gumawa ako ng talampakan para sa tindahan ng sapatos. Nagtrabaho ako ng isang pares para sa 7 sentimo. Araw-araw nag-aaral si Dalang. Naglagay ako ng apoy sa kanyang silid. Pero inilipat niya ang kalan sa kwarto natin. Tatay, bumalik ka na. Nakauwi na ako. Nanay, hulaan mo kung ano ang nahuli ko. Ngayon, makakapag-aral na si Dalao. Ano yun? Ngayong pumunta ako sa bundok, nakahuli ako ng usa at kuneho. At isa pang malaking hayop, nabenta ng magandang presyo. Sapat na para sa pag-aaral ni Dawang. Tingnan mo, gutom at pagod ka na. Magpahinga ka na ng maaga. Mamaya, tutulungan kita sa paglinis. Patulogin mo na rin ang mga bata. Lilinisan ko ang kanyang buhok at katawan. Wala siyang kahit isang pirasong magandang laman. Lahat ng ito ay mga sugat na dulot ng banggaan. Ginupitan ko siya ng balbas. Pagod na siya at nakatulog na. Nakatulog siya ng isang buong araw at gabi bago nakabawi. Itong lalaking ito, palaging ganito ang pagsisikap. Aking ikalawang ina, maaga kong dinala ang malaking hayop sa bayan para ibenta. Paano nabenta agad? Hindi pa nga nakabalik sa nayon. Alam mo ba kung magkano ang benta ng isang malaking hayop? Itsat, mga 5 tael ng pilak siguro. Nabenta ng 3,000 tael. Nakausap ko na ang tindahan ng mga balat. Kung may magandang kalakal, magpapadala sila ng tao para dalhin ako sa lungsod sa ibang daan. Kung hindi pumasok sa nayon, kung ibabalik ang biktima sa nayon. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang magiging inggitero. Ang biktima na ito ay ako lang ang nanghuli sa gubat. Walang sinuman ang nagsabi. Ipinakalat ko ang pampatulog sa daan nito habang ito'y naghahanap ng pagkain. Nakita kong kumain ito at malayo akong sumunod. Kumain ito ng pampatulog at pumasok sa lungga upang matulog. Naghukay ako ng bitag sa bibig ng lungga. Pumasok ulit ng tahimik sa lungga para kunin ang kutsilyo at itaga ito sa puso. Ang biktima ay nasaktan at nagising. Kung hindi ako nakaiwas ng mabilis, isang kamay niya ay tumama na sa likod ko. Hindi siya makatiis sa sakit. Tumakbo siya palabas ng lungga. Nahulog siya sa bitag na inihanda ko. Nasaksak siya ng matalim na talim mula sa magkabilang panig. Kaya niya itong patayin ng walang ingay. Ayos lang kung ganon. Sa tingin mo ba masyado akong makasarili? Song Quan, sabi nga ng mga banal, ang tao ay hindi para sa sarili. Sumpa ng langit at lupa. Kung ganyan ka, mas nagiging totoo ka. Ang napangasawa kong lalaki ay matalino at matatag. Naiintindihan ang mga tao at ang mundo. Masaya na ako, hindi ko na kailangan pa. Inay, may isang bagay akong hindi kailanman naglakas loob na sabihin sa iyo. Ngayon, sa wakas, maaari ko na itong sabihin. Nangako ako kay Dalang na ipapadala ko siya sa paaralan. Ngayon, mayroon na tayong pera. Pagkatapos ng bagong taon, nais kong ipadala siya. Ang pagtuturo ay hindi mura. Mukhang hindi sapat ang 3,000 layang na ito. Pero huwag kang mag-alala. Sakto ang edad ko. Babalik ako sa bundok ng maraming beses. Hindi kita papayagang magdusa kasama ko. Sa ngayon, ang buhay ko ay ang pinakamahusay na buhay na maaari kong isipin. Ang pagkakataon mong makahuli ng hayop ay talagang swerte lang. Ang tunay na sitwasyon ay tiyak na mas delikado kaysa sa sinasabi mo. Na libo-libong beses pa. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay. Dahil ikaw ay nag-asawa sa akin. Ako ay bahagi na ng iyo. Hindi naman ako pwedeng magpahinga lang araw-araw, di ba? Matalino at masipag ang aking asawa. Kung siya ay handang mag-aral, bilang mga magulang wala namang dahilan para humadlang. Naisip ko na. Tayo ay mga mangangaso. Wala tayong lupa sa nayon. Kung mag-aaral si Dalang, kailangan niyang matulog sa paaralan.
Ang pagkain at inumin ay gastos din. Ang naisip ko ay, pagkatapos ng taon, pupunta ako sa lungsod para maghanap ng trabaho. Tapos magrenta ng bahay. Para maalagaan si Dalao ng malapit. Hindi mo na kailangang magpuyat pa. Niyang, maaari ba akong mag-isip muna? Sige, okay lang. Mabilis na dumating ang unang nyebe ng taglamig. Kahit na ito ang unang nyebe, ngunit ang nyebe ay kasing laki ng banig. Kumuha ako ng mas maraming talampakan ng sapatos para gawin sa bahay. Si Song Kwan ay naging maluwag din. Araw-araw niyang pinapanood si Dalang mag-aral. Kahit hindi rin niya alam ang binabasa ni Dalang. Napakatsaga naman niya. Unti-unti ko nang naiintindihan ang karamihan sa mga senyas ni Xuer. Kaya pinapanood ko na lang si Xuer magsalita. Karaniwan lang ang mga araw. Pero ang pinakamahirap makuha ay ang pagiging karaniwan. Hindi gaanong tumutubo ang buhok ni Xuer. Nababahala ako. Kaya sumama ako kay Song Kwan papuntang bayan. Dinala namin si Xuer sa klinika. Walang problema sa katawan ng batang ito. Buhok lang niya ang hindi maganda ang tubo. Ahitin natin ang buhok mo. Tapos inumin mo ang gamot ayon sa reseta. Pagkatapos ng 3 dose, makikita na ang epekto. Huwag kang mag-alala, mabilis lang tutubo ulit ang buhok mo. Kapag tumubo na ang bagong buhok mo, tiyak na magiging makintab at itim ulit iyon. Pagdating ng panahon, gagamitin ko ang bagong tali para itali ang buhok mo. Ayos ba? Huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo. Sino ang nagsabing walang dignidad ang mga bata? Hindi mahilig sa ganda. Kaya mo yan. Matapos magpagupit si Xuer. Ayaw na niyang lumabas. Gumawa ako sa kanya ng sombrero. Nagsusuot siya nito araw-araw. Kahit natutulog, hindi niya ito inaalis. Mabilis lumaki ang buhok ni Xuer. Bago magpasko, pwede na siyang lumabas. Araw-araw, ipinapakita niya sa akin na gusto niyang lumabas para mamili ng mga pangpasko. Mabilis na dumating ang Pasko. Lahat ng bahay ay naghahanda ng mga pangpasko at karne. Ayos, para sa mga bata, magdiwang ng bagong taon. Talagang may malasakit si Song. Hindi lang siya bumili para sa pamilya. Bumili rin siya ng candy at pakwan para sa pamilya ng aking ina. Bumili pa siya ng 0 kilo ng baboy. Kasama namin ang 2 bata. Ay naku, talagang magaling itong son-in-law na si Song. Hahaha, totoo yan. Ang manugang ni Song ay may kakayahan. Mukhang hindi kaunti ang magagandang nahuli ni Curie. Inaasahan mo ang labis, nanay. Karaniwan lang na mga hayop ang nahuli. Ayaw mo pang sabihin ang totoo sa nanay. Ang sinasabi ko ay totoo. Nanay, talagang masunurin ang aking nakatatandang kapatid na babae. Maganda rin ang kanyang napangasawa. Tingnan mo ang karangyaan. Talagang napakapalad. Hindi ako nagkamali sa pagpili. Noon pa man, alam kong hindi magkakamali si Song Kwan. Totoo na maganda ang muling pag-aasawa. Totoo rin na siya'y mapalad. Pero ang pagiging mabait sa magulang, hindi ganoon katotoo. 5 kaming magkakapatid sa pamilya namin. 4 kaming magkakapatid na babae. At 1 nakababatang kapatid. Lahat ng mabibigat na gawain sa bahay ay kami ng mga kapatid na babae ang gumagawa. Tuwing Pasko at mga pista, ang mga nakababatang kapatid ang kumakain ng masarap at nagsusuot ng magaganda. Kami nga, wala pang karapatang kumain ng natira. Dahil ang natira ay para sa tatay. Pagdating ng panahon ng pag-aasawa, kailangan lang may maihandang dote. Hindi man lang tinanong ng mga magulang ko kung ano ang kanyang ugali. Basta't nagdesisyon silang ipakasal ang anak na babae. Ang ate ko ay pinakasalan ang 1 tulisan. Pagkatapos ng 2 taon, wala nang balita. Hindi man lang naisip na hanapin ang ate ko. Maganda ang pangangatawan ng pangalawang ate ko. Kaya't pinakasalan niya ang 60 taong gulang na mayaman at naging pangalawang asawa. Pagkatapos ng 2 taon sa kanya, namamatay sa sakit ang mayamang iyon. Ang pangalawa kong ate ay nagbantay sa anak niya at namuhay ng mahirap dahil sa galit sa puso. Hindi na siya bumalik sa pamilya. Mas mabuti ang lagay ng pangatlo kong ate. Nag-asawa siya ng ulila mula sa aming nayon. Kahit mahirap ang kanilang pamilya, pero malakas siya. Ang bayaw kong pangatlo ay tahimik. Bawat taon, bukod sa pag-aalaga ng ilang ektarya nilang lupa, tumutulong din sila sa pamilya ng asawa. Kahit na ganoon, hindi pa rin sila nakakatanggap ng magandang pakikitungo mula sa pamilya. Hindi ako magpapakasal kay Xulausan na walang matinong trabaho. Magnanakaw pa ang kamay niya. Ayos lang natamad. Marami ang dote na ibinigay ng pamilya Xu. Magpakasal ka na lang. Walang kailangan na alalahanin sa bahay. Sino mang pakasalan ng isang babae, pakasalan na rin. Makakakuha ka pa ng kaunting pera para sa pamilya. Biyaya mo na rin yan. Nagsimula akong magpakasal kay Xulausan noong 16 ako. Maganda naman ang pamilya niya dati. Ang tatay niya ay isang accountant ng mayamang negosyante. At kalaunan, siya ang humawak nito. Tamad siya at mahilig sa masarap na buhay. Nagnakaw siya ng pera at gumawa ng peking account. Araw-araw ay nag-iinom, naglalaro at nag-aaksaya ng pera. Nang maglaon, nahuli siya. At nagbayad siya ng malaking halaga. Mula noon, naging mas mahirap na. Nagsimula akong mag-asawa ng 6 na taon na ang nakalipas.
Lahat ng gawaing bukirin sa bahay ay ako lang mag-isa. Kapag may hindi sila nagustuhan, ako ang pinapagsasakitan nila. Noong panahong iyon, bata pa ako at matigas ang ulo. Lagi akong sumasagot. Si Nanay Niksulaosan ay parati akong pinaparusahan at pinapahirapan sa iba't ibang dahilan. Walang silbi ang mga bagay na iyon. Nilalaki nga hindi mo mapigilan. Ni hindi ka pa makapanganak. Ang anak ko ginagastos ang kinita mo sa bahay aliwan. Kasalanan mo lahat yan. Bilisan mo, ilabas mo ang pera. Kung hindi, papatayin kita. Wala, pinaghirapan ko to. Hindi ko ibibigay sa'yo. Ikaw ba ay makikipaghiwalay? Wala akong balak. Shen Hao-Hao, ikaw na matigas ang ulo. Naglakas loob kang sumuntok sa akin. Tingnan mo, hindi kita titigilan. Nalaman ko lang na makakakuha ako ng dokumento ng paghihiwalay. May isang babae sa Flower Tower na nagdala ng kanyang anak. Naghahanap lang siya ng dahilan para iwanan ako. Sinasabi mo bang ako'y masunurin? Sa totoo lang, galit na galit ako sa kanila. Sila rin ang mga nagbigay buhay sa akin. Bakit ang anak na lalaki ay napakahalaga? Samantalang ang anak na babae ay ganito na lang kababa. Hindi ba't nandito ako? Kailangan nating linawin ang mga bagay. Kung ayaw na nilang bumalik, hindi na sila babalik. Ang pagkakaroon ng anak na babae ay para lamang sa pagbebenta. Si Song ay isang taong may kakayahan. Sa taong ito, tiyak na magkakaroon ng malaking ani. Dapat hindi lang 3 o 4 na daang kuan. Kulang na lang para makaraos. Ang pumasok sa bundok ay parang ibinibigay ang buhay sa kapalaran. Kahit gaano karami o kaunti, nakasalalay ito sa kapalaran. Dapat mo nang baguhin ang iyong matigas na ugali ng maaga. Kung si Son-in-law Song ay magsasawa na, balang araw ay ibabalik ka niya. Magiging katatawanan ang aming pamilya. Ang 2 pamangkin mo ay nahihirapang makahanap ng asawa. Hindi tama ang sinasabi ng lola. Hindi ganyan ang ina. Ang ina ay nagtatrabaho ng mabuti sa bahay. Nagtuturo sa mga anak. Tinuring niya akong parang sariling anak, pati 6-year. Mas lalo pa niyang minahal at inalagaan ang aking ama. Simula nang mag-asawa ang aking ina at dumating sa aming bahay. Laging mainit ang aming higaan. Malambot ang aming mga damit. Masarap ang aming pagkain. Pinoprotektahan niya kami, mahal niya kami. Habang buhay siyang bahagi ng aming pamilya. Bakit hiniwalayan ng ama ko ang asawa niya? Paano niya nagawang iwan ang asawa niya? Ang mga taong hindi nagmamalasakit sa akin. Hindi ko sila dapat ikalungkot kahit kaunti. Ang mga bagay ko, syempre ibibigay ko lang sa mga karapat-dapat. Dumiretso kami sa bahay ni ate. Iniwan namin lahat ng gamit sa kanila. Mahirap ang kapalaran ng pangatlong kapatid. Masyadong tapat ang mag-asawa. Hindi nakaranas ng saya. Laging pinapahirapan ng iba. Noong bata pa ako, siya ang nag-alaga sa akin. Lagi kong dala-dala ang damdaming iyon. Medyo kuripot si ikalawang ina. Saan ako naging kuripot? Ang mga bagay ko ay mas mahalaga kapag ibinigay kay ate. Si ikalawang ina ay laging tama. Maligayang bagong taon po, itay at inay. Naway magtagal ang inyong pagmamahalan. Tinatanggap ko ang inyong biyaya. Halika, kunin mo ang pulang sobre. Itay, inay, huwag po kayong mag-alala. Mag-aaral po akong mabuti. Biyaya. Pagsusulit sa kayamanan biyaya. Iyan ang iyong pamasko, ikalawang ina. Sinasabi ng Buddha na ang siyam ay bumabalik sa katotohanan. Sinabi ni Dalang na ang siyam ay katumbas ng pangmatagalan. Wala na akong ibang hiling. Nais ko lamang na tayo'y magtagal, mas matagal pa. Sa kabuuan, ang siyam ay magandang numero. Huwag mong isipin na kaunti lang ito. Alainan. Nga. Kung makakasama tayo ng matagal hanggang sa pagtanda, walang mas hihigit pa rito. Nanay, tingnan mo kung gaano kaganda ang buhay na ito. Buti na lang at pinakasalan ko si ikalawang ina. Kaya nagkaroon kami ng tahanan ng mga bata. Buti na lang at nakilala ko kayo. Doon ko lang naramdaman na may pamilya ako. Pagkatapos ng bagong taon pagsimula ng tagsibol, lumipat kami ng buong pamilya sa lungsod. Nangupahan kami ng isang bakuran sa lungsod. Nanay, sa harap ng bakuran ay may tindahan. Sa likod, may 3 silid at isang maliit na kusina. Sa likod ng bakuran, may taniman ng gulay. Balak kong magtayo ng tindahan ng balat. Kilala ko ang mga mangangaso. Basta't makatarungan ang presyo. Siyempre, hindi magiging mahirap ang negosyo. Tuwing panahon, kailangan ni Song na dalhin ang balat sa kabisera. At mula sa kabisera, nagdadala siya ng tela at bagong estilo ng damit. Pumapasok si Dalang sa paaralan araw-araw para mag-aral at sumulat. Natuto rin akong bumasa. Kapag wala si Song Quan, siya ang nagbabantay kay Xiao sa tindahan. Hindi ganoon kasimple ang magnegosyo tulad ng iniisip. Kailangan makipag-ugnayan sa mga opisyal, makipagkaibigan sa mga may-ari ng lupa, at kailangan ding harapin ang inggit ng mga kakumpetensya. Minsan, kapag nagbabayad ng paninda, may mga tulisan. At hindi ka kikita kahit 1 sentimo. May panganib pa sa buhay. 10 taon na tayong mag-asawa. Pero ni isang anak ay wala tayong nagkaroon. Maraming doktor na ang tumingin. Marami na ring gamot ang ininom ko. Huwag kang malungkot, ikalawang asawa.
Mahal at iginagalang ka ni na Dalang at Xue. Walang pinagkaiba sa tunay mong mga anak. Sawa na ako sa mga gamot. Dahil sinabi mo iyan. Susunod ako sa iyo. Si Dalang ay may ambisyon. Sa edad na 22, nakapasa siya sa pagsusulit. Pumasok siya sa Hanlin Academy. Si Sikiao ang panganay na anak na babae ng pamilya Chen. Noong mga panahong iyon, siya ang unang nahulog sa aking Dalang. Nagsagawa ng mga hakbang upang makuha siya. Sa wakas ay napalambot din ang pusong bato ni Dala. Bumili kami ng maliit na bakuran sa Maynila. Ikinasal namin si Xue sa isang lalaking mapapangasawa. Ang pangalan niya ay Yin Shuang. Walang pamilya, walang apelyido. Pabungga ang pangalan. Pati buhay niya, pabungga rin. Pero totoo ang pagmamahal niya kay Xue. Napakaganda niyan. Ngayon, siya pa rin ang namamahala sa negosyo. Sa ika-27 taon ng Yonghe, ang anak kong si Dalang ay isa ng opisyal sa Antas 5 sa Beijing. Tumatanda na kami. Si Song Quan ay umaasang makakauwi pa sa probinsya para mag-alay sa mga ninuno habang nabubuhay. Si Dalang ay mabait at masunurin. Agad siyang nagpaalam para magbakasyon. Nagsimula na si Xue na dalhin ang buong pamilya namin. Matagal na akong hindi nakabalik sa bayan. Gusto kong masilayan ng mabuti ang itsura ng bayan. Bagamat hindi pa ako umabot sa aking 30 taon. Mayroon akong pakiramdam na parang umuuwi na sa aking pinagmulan. Baka gusto mong magsulat ng tula. Tungkol sa pangulila sa bayan, paano kaya? Noong panahong iyon, ako lang ang nagdadala ng mga kalakal. Parang walang katapusan ang daang ito. Ngayon, habang naglalakad, hindi ko namamalayan, malapit na tayo. Aba, nandito kami para samahan ka, di ba? Hindi ka nag-iisa. Kapag naglakad, mabilis na ito. Haha, tama si Moore. Dahil hindi ka nag-iisa, mas mabilis na ang lakad. Noon, may inaalala ang lolo mo sa puso niya. Nasa isip niya lagi ang lola mo, ang tatay mo at ang tiyahin mo. Lagi niyang iniisip na kapag wala siya sa bahay, baka mapagmalupitan tayo. O kaya hindi tayo mabubuhay ng maayos. Laging may bumabagabag sa puso niya. Parang mahaba ang daan at maraming pangarap. Palagi akong nag-aalala na may darating na gumulo. Paano kung hindi mo mapigilang makipagtalo sa kanila? Kung sila'y mananakit? Paano mo matatalo ang mga iyon gamit ang buhok at mukha? Siyempre, hindi mo pakikinggan ang sinabi ko noong umalis ako. Kung sila'y nagnanais ng pera, tiyak na hindi ka magbibigay. Si Dalang ay nasa paaralan. 6 year ay hindi naman nakakatulong. Pagbalik ko, tiyak na maghahanap ako ng katulong. Kapag wala ako, maaari siyang magbantay sa iyo. Araw-araw iniisip ko ang mga ito. Bakit ang mga araw ay napakahaba? Ngunit sino ang nakakaalam na sa isang iglap ay tumatanda na? Hindi ba't bigla na lang tayong tumatanda? Kalahati na ng mga matatanda sa nayon ay wala na. Pati si Biyuda Li na nakipag-away sa akin noon ay wala na. Ang nayon ay nayon pa rin. Ngunit ang mga tao ay hindi na ang mga tao noon. Narinig kong si Xulaosan ay naglalaro ng sugal sa lungsod. Naubos ang kanyang yaman. Ang kanyang asawa at mga anak ay dinala at ibinenta ng may-ari ng sugalan. Naputol pa ang binti. Naging pulubi. Namatay sa kalye sa isang malamig na araw ng taglamig. Ipinanganak na mas mahusay kaysa sa iba. Ngunit sa huli ganito ang naging buhay. Ang kanyang buhay ay isang biro. Bukas ay aalis na ako pabalik. Dadalahin kita sa isang lugar. Paano mo nalaman dito? Nag-aalay ako ng papel para kay Dalang at sa kanyang ina. Mula rito, mas maikli ang daan. Tuwing dumadaan ako rito, laging may tao na nag-uukit ng lupa sa tabi ng bukirin. Sa hindi nagtagal, may nahuhukay na garapon. Pagkatapos, nagtatapon sila ng ilang barya dito. Nakita ko na ang nag-aalay ng papel na pera para sa mga patay. Pero hindi ko pa kailanman nakita na may nag-aabot ng totoong baryang tanso. Kaya na-curious ako at gusto kong makita. Kaya umupo ako dito sa pilapil at nakinig. Tuwing ganoon, inilalabas niya ang pera at binibilang ito. Tapos, minumura niya ang mga tao. Pagkatapos, humihiling siya sa puntod na hindi makita. Sino ba ang humihiling sa mga patay? Pero siya, doon talaga siya nakikipag-usap. Umaasa na mapapauwi ako ng pamilya ng asawa ko. Ay, nakakatuwa talaga. Tuwing dumadaan ako, palihim akong nakikinig. Sa kakapakinig, naging ugali ko na. Sa tingin mo, may natitira pa bang tansong barya doon ngayon? Ano bang iniisip mo? 2 araw bago tayo ikasal, nahukay ko na iyon. Kumpletong 427 na tanso. Tandaan mong mabuti. Para sa akin noon, ito ay isang malaking halaga. Naisip ko na lahat, kung hindi mo ako tratuhin ng maayos, aalis ako kasama ang mga barya na iyon. Bobo ka ba? Yung perang yan, kaya kang tumagal ng ilang araw. Basta't nabubuhay, may daan kang tatahakin, anong ikabahala. Gusto ko talaga ang tapang mo. Kaya pala, noon pa man, gusto mo na ako. Alam mong mahalaga sa akin yan. Kaya't sinabi mo na sa akin ngayon.